Sulog na pala yung sinain ko. Control. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Konting storya regarding this sa ating topic. So, ako, minsan, nagsiselfone ako hanggang sa natetempt ako na magbukas ng news or current events or anything about Facebook na pang patay ng oras mo pagka ikaw ay namamahinga. Halimbawa, ikaw ay nandun sa trabaho. So, ako natitempt ako na magbukas. So, ayun. Hanggang sa minsan, hindi ko na mamalaya na may nauubos na pala akong time. Like 15 minutes or 20 minutes. Precious time na po yun. Hanggang sa minsan, pag uwi mo sa bahay, instead na nakikipaglaro ka sa mga anak mo, so ikaw, hawak mo pa rin yung smartphone mo. As usual, hindi mo rin namamalayan, nakakaubos ka na rin pala ng 20 minutes, 30 minutes, hanggang isang oras na. So, ang struggle dito, yung temptation natin sa paghawak natin sa mga cellphone natin or smartphones. So, depende na lang sa'yo kung ano yung ibang bagay na pinagkakaabalahan mo na hindi naman nakakapag-contribute sa iyong pamumuhay. So, ayun, eventually naman nalalabanan na siya. And ito yung mga bagay na kailangan mong alamin na dapat ikaw yung may control ng buhay mo. Hindi yung cellphone ang may control sa'yo at kung ano pa man. So, ano ba yung kahalagahan ng control? Marami po yan, no? It's either kung ang nasa isip mo or yung katawan mo sinasabi na dapat nakapahinga ka lang or nakasteady ka. Dapat ma-identify mo agad yun na ang katawan mo nagsasabi sa'yo, do puro pahinga ka na, yung katawan mo gusto pa rin ng pahinga. So may mali na. Ang nagko-control na sa'yo noon, katawan mo, hindi na yung isip mo. So, balansehin natin yung mga bagay-bagay. Yung katawan natin, importante yan. Siyempre, gusto niyan, nagpapahinga talaga. Dapat mong bigyan ng importansya yan. Pero, dapat balanse. Hindi dapat puro pahinga lang. Kasi, minsan, ang nangyayari, napapatambay ka ng sobra. So, yung pagkakataon na yun, ang nagko-control sa'yo noon, katawan mo, hindi ang isip mo. Sino ba dapat may control ng buhay mo? Di ba ikaw? So, minsan, it should be mind over body. So, isa pa sa kahalagahan ng control ay may focus ka. Focus. So, ba't ba tayo nag-work or nagbe-business? Siyempre, meron kang ginogol. So, importanteng factor dyan ay meron kang focus. Kung kontrolado mo yung sitwasyon, kontrolado mo yung mga bagay-bagay, sigurado, meron kang focus sa iyong katawan. Kasi kung yung work mo, wala kang ka-focus-focus doon, ibig sabihin, hindi mo kontrolado yung sitwasyon. So, dapat, ikaw mismo, alam mo dapat na control mo yun. Control mo yung sitwasyon na yun. So, sa lahat ng bagay, ikaw dapat yung nagko-control sa sitwasyon. Hindi yung tipong yung sitwasyon ang nagko-control sa'yo. So, yun dapat nating isipin or intindihin natin. Ano pang kahalagahan ng control sa atin? Siyempre, goal-oriented ka. So, kung ikaw, kontrolado mo yung mga ginagawa mo sa araw-araw, yung everyday task mo, at yung clear yung mindset mo, clear yung mga deadlines mo sa'yo, sigurado, control mo yung mga sitwasyon. And ikaw ay isang goal-oriented. Yung mga bagay-bagay, marireach mo siya in no time. Kasi, kontrolado mo yung kahit small steps in a day, napaka-importanting bagay. So, dapat lang, malinaw yung mindset mo, malinaw yung deadline mo sa'yo. Then, syempre, ikaw ang nagko-control sa buhay mo. So, na topic ko po yung mindset and deadline in my last 2 vlogs. So, continuation po ito. Kung meron ka nung mga dalawa na yun, kontrolado mo yung sitwasyon. And kontrolado mo rin yung buhay mo. At yung mga bagay-bagay. Hindi naman kailangan na isa lang yung kontrolado. Kailangan balanse lang. Ayun po yung mga kalagahan ng control sa ating buhay. Pero syempre, pagka out of control na, konting bonus, let God control your life. Dahil pag nagawa mo na lahat at hindi mo na maano yung output na gusto mo, put your trust doon sa nasa taas. Sometimes, kahit anong control mo sa buhay mo, pagka hindi niya papahintulutan yan, syempre, put your trust to that. Bonus po yun. Minsan, sobrang tiwala ka na sa sarili mo. Kinakalimutan mo na siya. So, wag mo siyang kalimutan, no? So, ayun po, ba't ko nga pala ito sinishare? Share ako ng ganitong topic para sa sarili natin, alam natin na tayo yung may control. Kasi kalaban natin dito, yung mga nasa paligid natin ang nagko-control sa atin. Halimbawa, pagod ka. Siyempre, kailangan mo magpahinga. Pero, hindi pagod na, dire-diretsong pagod. Kasi minsan nangyari, pagod pa ako. One time na nakapagpahinga ka, sabihin mo ng okay na, naka-recover ka na.
Hindi pwedeng pagod, oy pagod pa ako, ilang araw ka nang pagod. Hindi pa pwede yun. So, kasi minsan, iniisip mo lang yan. Sabi ko nga, kung ano yung nasa mindset mo, yun yung mangyayari. So, iniisip mo, pagod ka, di pagod ka talaga. So, ayun yung kalaban natin dyan. Dapat tayo yung may control. So, naniniwala po kasi ako dito sa phrases na delayed gratification. So, kung ikaw may tinatrabaho ngayon at pinagsusumikapan mo at nagtatras ka naman sa taas, sigurado, later on, mabibigyan ka din ng reward. So, kung trip mo to mga ganitong usapan, please join my group, Dumidiscarding Pinoy. And pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay na pwede nating ikaunlad. Siyempre, yung mga discarding malupit, kung may tanong po kayo, I'm welcome na pwedeng sumagot kung sa abot po ng aking makakaya. So, ayun po, singit ko na lang din po, meron po akong maliit na store, nandun po yung link sa baba, and ito po yung aking mga side hustle. I'm offering an insurance and real estate in the Philippines, so if you require these things and dapat meron ka, I can definitely help you. So ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!